siya ang may alam kung ano nangyari. Ng estudyante yan at ayaw magkaso, mawawalan siya ng scholarship. Wow, pwede. Kita ko, tumatawag pa sila ng ibang kabaro nilang gwardiya at binibitbit nila yung tao. Nakakita na ba kayo nun? Pag minsan ganun, kahit sa mga pulis, kung ayaw talaga niya sumama, bubuhatin siya or bibitbitin ng mga pulis. Kahit sa mga gwardiya, ganun din. May mga nakikita yung ganun. Pag tinawag, guard, bitbitin na to. Ganun. Buka yung babae or may machine gun. Pwede ka nang tumawag ng police mobile nun. Pero ito, sampagita yung hawak eh. Diba? Anong magagawa sa'yo ng sampagita? Ano ba kasing ginagawa mo doon? Bakit ka namamalimos? Ba't nagsusolicit ka? Ba't ginaganon mo yung gwardiya? At nambubudol at walang disiplina ay daling-dali siya dyan. Guys, ito yung nakikita nyo sa SM Mega Mall, guys, oh. Yan. Yung nakaupo naman dun, guys, ako yun. Ito yung nakatayo dun, guys. Siya ang may alam kung ano nangyari. Gusto nyo ba malaman? Ano masasabi mo? Mukhang siya si Grinder, mga clear. Yung nakaupo. At siya yung naglagay. Kasi original sound dito eh. Tapos siya yung naglagay ng kwento. Okay? Siya yung naglagay ng kwento. Si Grinder. Wait lang. Yun, good guys, ito po muli si Daddy Win and maligayang pagbabalik sa Daddy Win channel. And nanghiram muna tayo ng isa sa mga footage dun sa live ni Attorney Claire Castro, no, ito. Ito yung isang sikat na attorney na nagbablog din. And pinapanood ko rin siya dahil marami ako natututunan sa kanya. Ito, subscribe din kayo sa kanya. Batas with Attorney Claire Castro. Marami kayong matututunan dyan. Ngayon, meron siyang na-feature na video na nakita rin natin na may mga nakatestigo o nakasaksi dito sa tama ba yung may nakatestigo? May nakasaksi dito sa mga nangyari dun sa harap ng SM Mega Mall, kung saan nagtatrabaho itong si guard at nakaengkwentro nga niya itong babae. Hindi na bata kasi yung bata, it turns out na 22 years old na pala. Hindi ko malaman kung alin ang totoo, kung 18 o 22, but i-disregard na natin yung age dahil kung 18 man yan or 22, nasa tamang edad na siya, di ba? Pero may mga ipinapakita dito na yung babae daw, no, ayon sa pagkakarinig ko sa video dito sa batas natin with Attorney Claire, na yung palang batang babae na nakita natin sa video ay bukod sa hindi na talaga bata, ay parang parte rin nila na nagmo-modus sila. Modus, okay, hindi sindikato pero pwede rin sabihin ganun. Pero hindi siya kasama sa sindikato. Kasi may narinig ako dun sa pulis na napanood ko yung interview dun sa pulis na hindi daw talaga ito member na sindikato at graduating student. Kung hindi nakakamali, medical something na estudyante. Pero ang ipinapakita nila dito ay yung pagiging salbahe daw, no, nitong babae. Hindi na bata kasi labas na sa kwento yung bata. Hindi na siya bata. Napakasalbahe daw nung babae dito sa guard. Ngayon, marami ang nagtatalo-talo na hindi daw dapat binigyan ng ayuda, hindi daw dapat agad-agad tinulungan dahil may something dito sa babae, no, para daw may paawa effect at agad-agad namang tumulong ang DSWD dito sa pamilya dahil nakita nga nila na kaawa-awa yung sitwasyon dahil yung bahay daw nila ay napademolish nung nakaraan. At ganito. Okay, maganda naman yung ginawa ng DSWD, agad-agad silang umaksyon, pero may mga something. Isa pa dito sa bata. Sa bata tuloy. Dito sa babae at doon sa pamilya niya. Kasi unang-una, no, ayaw na nilang siguro pressure na rin sa social media. Pero ayaw na nilang kasuhan yung gwardiya. Bakit? Kasi ito pwedeng may makikitang mali
sa kanila kung sila ay may imbestigahan. Bakit? Unang-una, naka-uniform ng hindi naman yun mismo yung uniform niya dun sa school na pinapasukan. Bukod doon, basto siya sa gwardiya. Kaya siguro napuno yung gwardiya. Kasi tao lang din naman yung gwardiya, hindi naman siya perfect. Kahit sino sa atin, pag napuno, pag nandun ka na sa threshold yung malapit ka nang sumabog, pwede kang mag-release, pero hindi pa rin natin ma-justify talaga na tama yung ginawa ng gwardiya. Basta yun tayo. Pwedeng napuno lang yung gwardiya. And pwedeng ma-reconsider yung nangyari sa kanila. At yung action na ginawa dun sa gwardiya. Kasi nga, may something din dito sa babae. Ipapakita ko muna sa inyo guys yung mga subscribers natin, yung ibang mga subscribers na nagbigay ng kanilang mga komento dito sa ating ina-post na videos. Titingnan natin kung ano mga sinasabi nila. Iba-iba ang mga opinion nila. Ang sabi nito ni Kanoy P0222, dahil dyan marami nang gagaya sa sampagita vendor na magbenta sa tapat ng mga business establishment. Magiging katwiran nila na hindi sila pwede paalisin, at kapag papaalisin sila ng gwardiya, ipoprovoke nila ang guard na magalit at yun, magbabiral sa social media, magsimpatiya sa vendor at magiging mali ang gwardiya sa ginawa lang ang trabaho. Okay, yun yung opinion niya. Maraming salamat kanina. At nakikita natin dito na sumisimpatiya din siya sa gwardiya. Dahil gaya na sinabi natin, naaawa rin tayo sa gwardiya. I think sinasabi niya din dito na pwedeng may mga gagaya sa vendor, which is pwedeng marami na talagang ganyan. May mga ganyan talaga. No, I think nasa essence niya dito na may ginagawang panluloko rin yung babae. Ang sabi naman ito ni Samuel Rillia, dapat tanggalin ang lisensya. Anuman ang bata, dapat hindi nagpakita ng ganyang klaseng galawan yung guard. Tama din. Kahit paano, nakapag-seminar, naroon pa rin ang maximum tolerance, which is yun yung tumpak na dapat ginawa ng gwardiya. Tama ka dito, boss. Isa ka pa din di mo alam ang kwento. Bastos daw yung bata, ikaw naman. Sabi nito ni Rolando Guerrero. Yes, nandun na tayo. Sabihin na nating bastos yung bata, pero yung maximum tolerance ay dapat pa rin dapat pa rin nating mai-apply dyan. Ngayon, tingnan naman natin yung conversation namin ng aking minamahal na kapatid na si Michael. Isa siyang security guard. Nandiyan siya sa Laguna, kung di ako nagkakamali. And ipinakita ko sa kanya itong video at tinanong ko siya kung ano yung kanyang masasabi at ano dapat yung ginawa niya just in case sa kanya nangyari ito. Brother, may tanong ako, sa mga guard na kagaya mo, ano ang dapat na ginawa ng guard at ano ang parusa kung nagkamali kayo, gaya ng sinasabi ng mga tao sa video na yan? Ang sagot kagad niya, revoke ang license niyan kuya, hindi na pwedeng mag-guard. Which is, yun yung pwedeng nakikita nating action dito nung nakaraan. Ngayon, sinabi ko sa kanya, alam ko malaki responsibility ng mga guards. Alam natin yan, yung mga security guards natin na nakikinig dito, mga nanonood, salute sa inyo. Mahirap po yan. At ang sinabi ko dito, parang military din kasi yung batas sa inyo. May mali din ang student dyan, alam na natin yan. Ang sabi niya, maximum tolerance, hinila na lang dapat niya. Meron talagang mga ganyan, makulit, minsan sindikato pa. Ulitin natin, maximum tolerance, hinila na lang dapat niya. So, ang pinapakita ng kapatid natin dito ay ang pinakatama, kaysa saktan mo o wasakin mo yung kanyang paninda, kung makulit man siya, hilahin mo. I think tama itong sinabi niya dahil yun yung ginagawa nila. Ang ginagawa, pwedeng tumawag ka ng ibang guard. No, hindi naman yung tipong kakalad ka rin mo. Yung iba, hinihila talaga nila patabi na hindi naman nasasaktan. And
Yung ibang nakikita ko, tumatawag pa sila ng ibang kabaro nilang gwardiya at binibitbit nila yung tao. Nakakita na ba kayo nun? Pag minsan ganun, kahit sa mga pulis, kung ayaw talaga niya sumama, bubuhatin siya or bibitbitin ng mga pulis. Kahit sa mga gwardiya, ganun din. May mga nakikita yung ganun. Pag tinawag, guard, bitbitin na to. Ganun. Parang ganun yung nangyayari. Sa nakikita mo yung tao, bitbit na nila. Pakuya-kuya-akoy habang nagwawala. So yun yung nakikita natin na sinasabi ni brother. Hilahin. Hinila na lang dapat. So yun yung tama. Tama yung sinabi niya. Agree ako dun. Dahil nga, security guard siya. At alam niyo yung sinasabi niya. Sabi ko dito, yes, hindi makakasakit yung paghila. Eh, paano kung sobrang kulit? Yan isa sa mga tanong natin. Paano kung sobrang kulit? Oo kuya, sabi niya, ito sagot niya. Yan yung mga ganyan, provocative. Lilimitahan ang pasensya mo. Hanggang hindi mo nakayanin, nakaabang lang kasi ang mga yan sa mali mo. Ang tama dyan kunin ang kamay at ilagay sa tamang lugar. Okay, hilahin pa rin. Yun talaga. So, wala sa sinasabi niya na saktan. Kasi itong si brother guys, ito ay halos 20 years na yata. Kung di ako nagkakamali, halos 20 years na siyang gwardiya. And kung saan na siya nag-duty dyan sa Maynila, sa Kalakhang, Maynila, at dito sa mga probinsya na malalapit, ay nag-duty rin siya. Ibig sabihin, ito yung talagang veterano. Veterano talaga to. Alam na alam niya lahat ng kalakaran pagdating sa mga gwardiya at kung ano-ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung mga dapat gawin. I mean, marami daw talagang provocative na mga ganyan. Ang isa pang tanong ko dito, pwede bang tumawag na ibang authority kung hindi na kaya ng mga gwardiya? Which is, pwede yun. Halimbawa lang, tatawag ka ng ano. Ang sagot niya ito, barangay or mobile. Okay, barangay or mobile, ibig sabihin, yung police mobile. Pwede kang tumawag nun. Pero may sinabi pa siya dito. Kaya lang, baka matagalan pa eh. Sisisihin ka pa ng barangay or mobile. Okay, baka sabihin eh, kaya ka nga nandyan, hindi mo ba kaya mag-guard? Totally hindi naman masyadong panganib yan, makulit lang. Gaya nung narinig natin nung nakaraan sa ibang mga vloggers na alam yung mga sinasabi nila na kahit gaano pa kakulit yan, paalisin mo ng paalisin kasi nga trabaho mo yan. Pero hindi mo trabaho na sipain. Okay? Hindi mo trabaho na sipain o sirain yung mga bagay-bagay na hawak nila. Tama, kahit gaano pa kakulit yan, paalisin mo. Makulit ka rin dapat. Parang ganun yung ipinapahayag. Kung gaano sila kakulit, dapat mas makulit ka kasi trabaho mo yan. Di ba? And ito, sinasabi niya na baka daw sisihin pa ng barangay or ng mobile kasi nga, kaya ka nandyan, ikaw yung nagpapatupad dyan. Parang responsibilidad mo yung area niyan. Bakit mo kami tatawagin? Unless kung talagang halimbawa may mga tao na dito na mga armado na or na may mga sandata na pwedeng maka-endanger dun sa mga tao at hindi mo na kayang protektahan yung mga tao dun sa paligid. May mga nanggugulo talaga. Halimbawa, grupo na nanggugulo, yan, pwede ka na siguro tumawag ng mobile niyan. Pero yung isang babae na hindi ka naman, wala namang, baka siguro tatawag siya kung may bazooka yung babae or may machine gun. Pwede ka nang tumawag ng police mobile nun. Pero ito, sampagita yung hawak eh. Diba? Anong magagawa sa'yo ng sampagita? Diba? Pag sa sampagita, mabango pa nga yan eh. Kaya bumibili-bili rin yung karamihan yan. And hindi ko pala nasabi nung nakaraan na naipokus din dun sa camera na nanghihingi rin pala ng pera itong babae. Nagsosolicit, which is bawal sa mga ganong areas. Although sinasabi niya na yun daw ay para sa pag-aaral niya, pero bawal pa rin mag-solicit dun. Dapat estudyante siya, dapat alam niya, 'di ba? Alam niya dapat na hindi bawal dun. Ito, kung ikaw ang nasa posisyon ng guard, ito yung sinabi natin na pabalik-balik yung student, anong gagawin mo? May pagkamodus din daw yung act nung babae. Ang sabi ni brother, marami akong na-encounter na ganyan, mga mangyan
oops, I think may discounting discretion dito, no? Hindi naman lahat ng mangyan at badyaw ay ganito ang ginagawa. Okay. Pero sinabi dito ni brother na marami daw siyang na-encounter, kahit siguro sa Maynila, marami din ganyan. Okay. Medyo iano na natin yung mangyan at badyaw. May discretion dito kasi baka magalit yung mga ano natin, yung mga nakikinig na mangyan at badyaw, just in case, no. Hindi sila lahat ganon. Okay, inaano na natin. Inuunahan na natin. Ang ginagawa ko ay permission muna sa management. Okay, humihingi muna siya ng permission. Ilang beses ko na kasi itinaboy at hinila minsan ng, ano sabi nito? Ilang beses na daw niyang itinaboy at hinila minsan ng aamba pa ng dala. Kala mo ihahampas. Ang ginagawa ng management, sila na ang natawag, kaya hindi na nakalagay sa alanganin ako sa maraming tanong at management. So, yun yung isa sa mga ginawa niya na dapat ay ginawa rin ng gwardiya. Na tumawag ka sa management at yung management na ang aaksyon. Ibig sabihin, para labas ka na dun sa sitwasyon na yun. Pag hindi mo na talaga kaya at napupuno ka na, pwede mong gawin yon, na sasabihin mo sa management na hindi mo na kaya ito at baka kung ano pong magawa mo, sila na action. No, pwede. So dito sinabi natin, nagpapanggap na student na nagtitinda, pero student talaga siya. Hindi nga lang yun yung uniform niya and nanghihingi o nagsosolicit. Ito kasi yung mga nabasa natin na nakaraan o napanood. Ang sabi niya ni brother, modus talaga yan at uniform. Tapos college na, nakapang high school. Yun din yung nakita natin. And marami rin ang nagdududa na mga nakikita kong comment sa social media na bakit ganon. Mukhang hindi naman na bata, pero bakit nakapang high school na high school na uniform. So, ano yung tamang action? Ito yung sinabi ko, ano yung tamang action sa ginawa ng guard? Dismiss kasi siya sa pwesto. Okay. Medyo na misinterpret ni brother. Hilahin, hindi, tama pala. Ito yung isa pa sa mga tanong natin. Ano yung pinakatamang aksyon sa ginawa ng guard? Dismiss sa pwesto eh. Ang sabi niya, hilahin, wag maninira or mananakit. Ang problema na nadjak, sabi ni brother. Totoo naman yun. Ang sabi pa ni brother dito, under pa yan sa investigation ng krame, sosya. Pag yan napatunayan na nagkasala, revoke ang license, tapos slight physical injury, may bawsi pa. Pwede, kasi babae yun, di ba? Kahit pa sabihin na yun ay hindi na bata, babae pa rin yan. Tama siya, babae yan eh. Di lalo na kung may minor, di lalo na kung yan ay minor, mukha lang maliit, sabi niya. Oo nga, mukha nga siyang bata nung una eh. Yun ang napapansin natin. And, ayan, parang medyo tinatapos ko na dito. sabi ko ingat sa mga lamok dyan. Nagpaalam ako na isasama ko sa vlog ko itong conversation namin. Okay, mahirap kasi dun sa posisyon niya ngayon, parang tabing dagat na gwardiya sa isang, parang may ginagawa doon na construction or something. Ginagwardyahan niya yan. Itong isa pang sinabi niya na klarong-klaro, yung ginawa kasi ng guard pagmamalupit, kaya pwedeng i-cancel ang license niya habang buhay. Okay, kita niya. So dun sa mga sumisimpatiya sa gwardiya, which is okay lang din naman dahil opinion niya yan. Kahit ako, naawa rin ako syempre sa gwardiya. Dahil syempre kung sa kapatid ko nangyari yun, kawawa naman siya, di ba? Syempre dahil kung mangyayari sa kahit kanino man yan at na-provoke, yung tinatawag na na-provoke, kawawa sila. Bukod dun, saka lang nila marirelease, dapat pala iba na lang ang ginawa ko. And sinabi ko dito, ayan, dito nyo makikita na sumisimpatiya talaga tayo sa gwardiya. Pero kawawa din yung guard ka ako. Dapat mabagyan din ng tamang hatol. May problema din talaga kasi yung babae at sa pamilya niya.
At sabi ko, dapat makonsider din yung tungkol sa modus ng babae. Ito ang sagot niya. Ayan, maganda itong sagot niya. Minsan talaga ko, hindi mo masisisi ang buhay ngayon. Kung napansin nyo, sobrang hirap na ng mga tao. Kaya sari-sari na lang yung ginagawa. Yang pamilya kasi na yan, nawala ng bahay. Tapos nag-aaral pa yung mga anak. Alam ko kasi ang sitwasyon sa mga mall, at ako'y naka-duty din dyan. Ang suma total dyan, napakahirap ng responsibility niyan. Tingnan mo na lang yung nakatayo, may baril ka pa na pasang malaki. Mabigat yan kaya konting problema lang ay high blood na. Okay, sinabi niya dito guys na parang dito nakikita natin at the same time sumisimpatiya siya sa gwardiya, simpatiya din siya dun sa babae. Tama nga naman, no? Marami sa mga tao ngayon sa hirap ng buhay, gagawin talaga yung pag minsan kahit yung hindi nararapat, pag minsan magagawa mo dahil sa hirap nga ng buhay. Hindi natin din masisisi yung iba, no? Pero nasimpatiya din siya dito sa gwardiya kasi nga mahirap yung trabaho. Napakahirap ng trabaho ng mga gwardyang ito. Okay, ituloy natin sinabi niya. May pasan ka pang malaking baril na mabigat, kaya konting problema lang high blood na. Pero kung ganyan siya dapat nagpapalipat na kaagad. Okay, maganda ito sinabi niya. Kung ganyan siya nagpapalipat na kaagad at mahina ang temper niya, may paraan naman talagang kasalanan niya yan. Okay, may sinasabi siya dito na kung nararamdaman mo na hindi mo na kaya dun sa pwesto, which is parati yung ginagawa nito ni brother. Ang isang napapansin ko kasi dito kay brother, no, kwentuhan ko kayo ng konti. At alam niya to. Pag minsan maganda na yung pwesto niya. Halimbawa, nandito siya sa isang establishmento. Hindi ako magbibigay ng pangalan marami siyang mga sikat na establishments na nagwardyahan. Alam niyo na yun. Basta yung mga sikat na mga negosyo dyan at mga food chain or kung ano man. Mapapansin ko mga ilang buwan lang siya doon, aalis na siya kaagad. May mga pinepwestuhan siya na tumatagal siya ng todo, ng matagal na matagal. Pero doon sa iba, parang ilang buwan lang aalis na. Nagtataka ako, bakit ganda na ng pwesto mo dyan? Aalis ka na naman. Ito yung sinasabi niya, na kapag malapit na siguro siya doon sa masagad, no, kasi nga kapag maraming tao, marami ka na engkwentrong tao, pwede kang magkaroon ng problema sa kanila at pwede kang matanggal sa pwesto, matanggalan ka ng lisensya. Kaya yung tingin ko, iniingatan niya, naunawaan ko na ginagawa niya yun para maalagaan yung kanyang lisensya. Dahil nga kapag napuno ka, kapag ikaw ay nagkaroon ng malaking problema sa isang customer, kung saan dun ka naka-duty at nagkaroon kayo ng away at may nangyari, nasaktan mo or something, worst case, na baril mo pa or something, ay hindi maganda yung mangyayari sa'yo. Diba? Pwedeng makulong, pwedeng ganun. Diba? Isa pang sinabi niya, ito alam mo kuya, kaya ayaw palakihin ng estudyante yan at ayaw magkaso, mawawalan siya ng scholarship. Wow! Pwede sinabi niya, malaki yung puntos doon kung bakit ayaw palakihin. Kasi yung batang yan scholar sa private school, medical pa ang kinukuha. Kasi yan pasok sa standard ethical nila. Kasi pambubudol ang ginawa niya. Okay? Nag-uniform ng high school, college na siya. Tsaka makakalakad ang makakaladkad ang school niyan, hihina ang integridad nila at nag-scholar ng ganyan, parang namamalimos na at nambubudol at walang disiplina, daling-dali siya dyan. Okay, ganito kasi siya magsalita. No, parang yung mga taga-Quezon ganyan talaga. Totoo yung sinasabi niya, makakaladkad yung school. Ano ba kasing ginagawa mo doon? Bakit ka namamalimos? Ba't nagsasolicit ka? Ba't ginaganon mo yung gwardiya? Taga dito ka prestigious tong school na to diba? Yung sinasabi niya na integrity ng school, yung madudungisan. Tama, scholar pa naman siya doon.
Di ba usually naman scholar di ka masyadong nagbabayad ng mga malalaking bayarin. Kaya ka nga scholar. Tapos ganito ang gagawin mo sa school. Ipapahiya mo. Ako, delikado nga sila dito. Tama si brother. And sinasabi rin dito na maselan yan, kuya, ang usapin sa larangan ng medtech, dapat angkop ka sa mga maayos at disiplinadong pamumuhay. Alright? Tama si brother. So yun ang ito yung final na sinabi niya. Okay brother, maraming salamat. Ito yung sinabi niya, umupo ba naman sa gitna ng dadaanan? Tama ba yun? Mabuti kung saglit laang siya at hindi nangungulit pa. Diba? Pero yun pa rin, sinasabi ni brother dito na bukod sa mali yung, syempre, mali yung gwardiya, at the same time, mali. Pareho silang mali. Ngayon, kung kayo ang tatanungin, mga minamahal naming subscribers, mga nanonood dito, sino ang tutulungan ninyo sa dalawa? Just in case na papipiliin kayo na kung sino yung tutulungan at bibigyan kayo ng budget, bibigyan kayo halimbawa ng 126 million budget katulad ng kay BP Sara, at kukuha kayo ng konti doon, sabihin na natin mga 1 million lang ang pwede mong kunin sa 126 million confidential budget para tulungan kung sino sa dalawa, kay student o kay gwardiya. Ngayon, napakinggan mo na yung tigkabila na itong si gwardiya ay napuno lamang dito sa babae, at ito naman babae ay may something din sa kanya. Kanino ka tutulong? Oof.